Good morning mga kahimas. Ayan, for this vlog meron tayong Honda Jazz 2015 model. Ayan. So ano-ano nga ba yung mga dapat ingatan sa Honda Jazz 2015 model? Ito ang kanyang computer box. Ayan po ang dapat ninyong ingatan dito sa Honda Jazz. Takpan nyo ng plastic hanggang ilalim. Ayan. Ayan mga kahimas, para sa mga baguhan, for beginner or sa mga gusto mag DIY. Ayan, meron yung mga year model, depende sa mga sasakyan or unit kung saan naka lagay yung kanyang mga indicate model. Okay, meron po yan sa rehistro syempre, or sa mga siding naka-indicate yan dyan, sticker, or sa panel. So double check nyo. At para sa kasiguruhan ay makikita nyo yun sa kanyang seatbelt. Naka-indicate po yan sa year model sa kanyang seatbelt. Ayan mga kahimas, 2015 model Honda Jazz. Engine wash tutorial. So papakita ko yung likod mga kahimas para maging familiar kayo kapag kayo nag-engine wash. Or yan, bisitahin nyo lang aking YouTube channel for more tutorial ng engine wash na samot-saring sasakyan. Ito po ay Honda Jazz. Yung mga kahimas. Ayan, mamaya gamit tayo ng aluminum cleaner para sa mga hose na aluminum. At syempre, engine degreaser gamit tayo para sa mga engine panel. Ayan, top coat gamit tayo. At sa mga plastic degreaser gamit din tayo mga kahimas. Meron po niya sa online. Plastic degreaser, top coat degreaser, syempre yung kanyang mga acid rain water spot. Meron din po tayong chemical para dyan, gagamit din po tayo ang mga kahimas. Ayan, ano na po siya mga kahimas, ang repaint car. Ayan, okay, so pwede rin po kayo magtanggal ng kanyang insulator. So meron lamang yung lock, ayan, plastic lock, Tox. Ayan. So nag-aalis din po ako niyan kapag mga engine detailing. Ayan mga kahimas, meron siyang overspray na katunayan na ito po ay pininturahan na or hilamos kung tawagin. Ayan. So mamaya mga kahimas, mag-aalis tayo mamaya ng kanyang battery, negative tsaka positive, bago tayo mag-engine wash para safety first. Ayan. Ayan mga kahimas. At huwag po ninyo kalimutan na gumamit ng apron kapag kayo ay nagsagawa ng engine wash upang di magaskasan ang kanyang mga top coat panel. Ayan. So ayan mga kahimas, Honda Jazz 2015 model engine wash tutorial. So paandarin muna natin bago tayo magtanggal ng positive tsaka negative ng battery. Okay, make sure na pag inyong in-start, ayan, naka-parking. Okay, push button muna natin. And 5 seconds bago natin i-start ang kanyang engine. Press the brake. Push button para sa start ng engine. Okay. Para sa mga baguhan, no. Ayan, wala po siyang check engine. So, kailangan mga kahimas, after nyo mag-engine wash, ganyan para ng kalabasan ng gauge panel na naka-indicate after nyo mag-engine wash. Kaya para sa mga baguhan ay gumawa kayo ng video bago kayo mag-engine wash. Yan sa mga car wash owner or sa mga car wash employee na gusto mag-engine wash, para meron kayong katibayan or evidence para sa mga customer, okay, na iwas damay. Mga kahimas, check natin yung engine. Kanyang engine. Ayan. Ayan, mag-aalas tayo mamaya ng positive tsaka negative ng battery syempre bago tayo magsagawa ng engine wash. At pakaingatan po natin ng kanyang mga sensor. So lahat po ng sensor na inyong makikita, inyo pong pakaingatan
Ayan, dahil pwede po yung pagsimula ng check engine. Based on my experience, syempre lahat ng kasulok-sulukan ay double check. Lahat ng mga sensor ay pakaingatan kapag kayo ay nagsabon or nagkuskus ng engine degreaser. Mga kahimas, naandar po siya. So, dinab ko na lang mga kahimas, meron kasing sound sa kapitbahay. Ayan, mahirap makapiright. Sinungaling ka! Praise the Lord! Ayan. So, ulitin ko mga kahimas na bago kayo mag-engine wash, takpan nyo ng plastic ang kanyang computer box hanggang ilalim. Then, pwede nyo linisin ng kanyang air filter. Ang loob, syempre, wag nyo spray ng pressure water. Punasan nyo lang para hindi magkaroon ng aberya. At syempre, ang kanyang filter ay punasan nyo lang or inyong i-blower. Depende mga kahimas, kung washable naman, pwede nyo namang sprayan ng pressure water. Ayan na mga kahimas. So, wala siyang check engine. Okay. So, patayin na natin. At tayo mag-aalis na ng positive tsaka negative ng battery bago tayo magsagawa ng engine wash. Syempre, bilang safety first ng ating isasagawang engine wash para sa kaligtasan ng makina at tiwala ng customer. Yan, para sa mga gusto mag DIY, no? Tanggalin nyo yung positive tsaka negative ng battery. So, eto na mga kahimas, tanggalin yung kanyang positive tsaka negative connection ng battery. So, nilagyan ko lang siya ng cable para hindi magdikit sa positive. Okay, then yung kanyang computer box hanggang ilalim mga kahimas, takpan nyo ng plastic hanggang ilalim at huwag nyo katutukan ng pressure water. Okay, bilang safety first. Okay, ayan, hanggang ilalim mga kahimas, may cover siya ng plastic. So ayun mga kahimas, mga kailangan natin pressure water, blower, kung wala kayong blower pwede naman air compressor. Yan, para ma-blower ninyo lahat ng mga terminal socket sensor. So lahat na inyong makikita ay kailangan ma-blower ninyo ng maayos. Pwede din po ninyo takpan ng plastic one by one. Nasa inyo po yun, pero ang mahalaga po dyan ay ma-blower ninyo ng maayos lahat ng mga terminal socket sensor. So kailangan din po natin ng shampoo, car shampoo. Kung wala kayong car shampoo, pwede naman powder or dishwashing kung wala kayong automatic car shampoo. Ang wash mitt, foam or microfiber towel, pansabon, kahit alin po dyan, pwede. Detailing brush or paint brush sa mga sulok-sulok na hindi abot ng ating mga daliri, pwede po yun. Aluminum cleaner at engine degreaser, meron. So eto na mga kahimas, gamit natin yan. Wash mitt, microfiber towel, pwede po yan, pansabon, kahit alin dyan. Ayan, meron naman po niya sa palengke. Detailing brush. Ayan. Paint brush, pwede po yan. Meron niya sa hardware. Ayan, brush. Meron tayong powder. Pwede rin naman dishwashing. Wala kayong car shampoo or automatic car shampoo. Ayan. Sa lahat, kailangan ma-applyan nyo ng chemical, mga kahimas. Engine degreaser. Ayan. Lahat ng panel, syempre sa aluminum. Meron tayong chemical dyan. Pang aluminum, meron po niya sa online. So kung gagamit po kayo ng aluminum ay pwede po kayo magsuot ng guantes kung kayo allergy, face mask at face shield bilang protection sa inyong kalusugan, sa inyong mga mata. At kung sakaling na tinamaan ang inyong mata ay pwede kayong maghugas ng running water. Okay, and mga kahimas, napaka-effective niya sa mga aluminum. So maputi ka agad. Then buhusan nyo lang ng tubig after nyo applyan. Ayan, maputi na kagad siya. Meron po niya sa online, aluminum cleaner. Ayan, yung mga panel na hindi tinamaan ng chemical. Okay, ito yung tapos na. Ayun yung hindi pa tapos. So ganoon lang mga kahimas. Okay, meron naman po niya sa online, aluminum cleaner. Safety first ay magsuot po kayo ng mga kailangan. Yan, guantes kung kayo allergy, at face mask and face shield. So mag-apply po tayo sa maliit na panel, hose panel. Ayan, ng aircon. Ayan mga kahimas, kitang kita nyo naman. Ayan, tubig lang.
Okay. Then yung ibang panel mga kaimas, mag-apply lang tayo ng engine degreaser sa ibang panel. So mga kahimas, tayo naman ay magkasabon. Ayan, after natin mag-apply ng mga chemical, engine degreaser, aluminum cleaner sa lahat ng mga panel natin nakikita. Ayan, sa mga aluminum hose, okay na rin. Top coat, okay na rin. So sa bandang sulok, di natin kaya dahil ano siya mga kahimas, medyo sablay yung repaint. Okay? Pero okay na rin mga kahimas kaysa nung una. Ayan, repaint po siya. Yan yung marker ng duktungan ng pintura or mga sablay. Ayan. Ayan, sa kabilang bahagi meron din mga sablay ang pintor. Ayan, pero okay na rin mga kahimas. Not bad na rin. So clean na rin siya. Ito yung kanyang mga acid rain, okay na rin. Ang kanyang mga plastic na apply na natin ng chemical. Engine degreaser. So kanyang hood okay na rin mga kahimas. Ang kanyang panel hood goods na rin. Ayan. So repaint po siya. Ayan po yung sobrang pintura ng pintor. Tinamaan po yung insulator. Ayan mga kahimas, tayo naman magkasabon. So okay na lahat. So unahin nyo lang yung, syempre, doble ingat sa mga sensor kapag tayo mag-a-apply ng degreaser or magkasabon. Ingatan maputol ang mga cable or harness. So ayan mga kahimas, sabon natin. Meron tayong mga brush. Ayan, detailing brush, pwede po yan. At paint brush, pwede po yan. And gamit lamang tayo ng wash mitt at powder. Pwede rin microfiber towel sa pansabon sa buong area.
So ayan mga kahimas, nakakabit na yung kanyang positive at negative ng battery. Okay, so para sa mga baguhan, bago nyo ikabit yan, make sure na blower ninyo lahat ng mga terminal socket sensor ng maayos. So lahat ng inyong makikita, dahil yan ay nabasa ng tubig tuwing kayo ay mag-engine wash. Kaya pinakamainam, bago kayo mag-engine wash ay tanggalin nyo yung negative at positive. Okay, at bago kayo magkabit, make sure na blower ninyo lahat ng maayos. Okay, ayan, kanyang computer box ay ating tinakpan. Okay, okay na. Ayun, nagkaroon na ng mga problema doon sa mga panel nya. So ito ay repaint, kaya ganyan nangyari. Okay, okay sana kung napinturahan ng maayos, di ba? Maganda sana nakakalabasan natin engine wash, pero okay na rin. Ang mahalaga naman dyan ay walang lumabas na check engine sa kanyang gauge panel. Okay, hindi ko na problema yan. May problema niyan pintor na, or yung owner na nagpapintura nitong sasakyan, di ba? So sayang, pero okay na rin to. Engine wash lang naman, di ba? Ayan, nasa tao lang talaga. Ayan, okay na. Ayan, yung kanyang aluminum, okay na. Kung mapapasin nyo nung una, di ba? Ano siya, nangingitim. Meron siyang spot na mga dumi talaga. Ayan, maputi na siya. Ginamitan natin ng aluminum cleaner. Syempre, yung kanyang mga top coat panel ating ginamitan ng degreaser at plastic. Ginamitan natin ng degreaser. So, paanda rin natin. Ayan. Dari natin susi. Sana ay walang check engine. So mahirap mag-plug sa labas dahil may sounds. Ayan, pinto. Okay, push start. Syempre push muna natin bago natin pa andarin, di ba? Bago nyo pa andarin ay kailangan naka-parking. Yan, para sa mga baguhan. At sa mga baguhan ay pwede kayong mag-comment sa akin comment section, or bisitahin yung aking YouTube channel kung ano yung mga dapat ingatan tuwing kayo ay mag-engine wash, or magtanong kayo sa mga mekaniko. So okay na, paandaran natin mga kahimas. Sana walang check engine. Itong ating sinagawang Honda Jazz 2015 model. So syempre push start, apakan natin yung brake. Ayan, okay na, okay mga kahimas. So wala siyang check engine. Ayan, Magaling. walang Lalo check ka engine nilang ang makukursunadaan. Sana all. engine wash itong Honda Jazz 2015 model. Open door. Ayan, yung una nakita natin sa gauge ay lumabas yan. Tatlo na yan. Nabubulol tayo. So ayan mga kahimas. So ganoon pa rin yung ating sinagawang engine wash tutorial na lumabas dito sa gauge. Bago tayo magsagawa ng engine wash, ganoon pa rin yung video. So wala siyang check engine na lumabas. So ganoon pa rin. Ayan. Siyempre yung aircon pinatayin natin, yung naka-indicate doon nawala. Okay, doon sa unang video. Ayan. So ayan, wala po siyang check engine. So labas tayo. Labas tayo. Ayan mga kahimas. Okay. So na-under po siya. So wala pong check engine. I Ayan. love you. Mwah. So yun mga kahimas, maraming salamat sa panonood. At shoutout po sa lahat ng mga bagong subscriber, commentator,
Ayan, shoutout po sa inyo, silent viewers na lagi nag-aabang ng aking mga tutorial dyan. Maraming salamat po sa inyo. At pwede nyo i-share ang aking video sa mga ano dyan, mga baguhan, para makatulong tayo sa ating mga mga kapwa na gusto matutunan ng mga tutorial ng engine wash ng sari-sari sasakyan, 'di ba? So hindi lang sa pang sarili to, para din sa inyo, sa mga baguhan, sa mga baguhang car wash employee, baguhang car wash owner, or baguhang mga car owner na gusto mag DIY ng engine wash. Yan po, para po sa inyo ang ginagawa kong tutorial. Salamat sa walang sawang panonood ng aking tutorial. So katulad ng sabi ko, ay ingatan po natin yung mga dapat ingatan. For example, mga kahimas, yung mga sensor, terminal socket sensor, kapag kayo nagsabon ay iwasan ninyo na maputol, dahil pwede po yan pagsimulan ng check engine. At pwede din pong pagsimulan ng check engine kapag nahugot ang kanyang mga terminal socket sensor. Okay? Siyempre kailangan after nyo mag washing ng sasakyan, make sure na na-blower ninyo ng maayos lahat ng mga terminal socket sensor, dahil pwede po yan pagsimulan ng check engine bago nyo ikabit yung kanyang positive at negative ng battery. Okay? Para po hindi magkaroon ng check engine, siyempre ay doble ingat. Kung wala naman kayong blower, pwede naman yung mga kahimas ang air compressor, pwede naman po yun. Kung wala kayong blower pero gusto niyo mag engine wash, kung wala kayong blower pero gusto niyo mag engine wash, wala kayong blower, wala kayong compressor, engine wash nyo, pwede naman po yun. Yun nga lang, kailangan nyo patuyuin siya ng mga 1 linggo. Huwag nyo gamitin, okay, para talagang tuyo. Okay, ginawa ko na po yung 1 beses. Okay, nung meron po sa akin nagpa-detailing, ginawa ko na po yun. Hindi po ako gumamit ng blower, sinampulan ko lang ako. Pero yun nga, mas maganda kung mabilisan talaga ay meron kayong blower at air compressor, para ma-blower ninyo ng maayos lahat ng mga terminal socket sensor, upang hindi pagkaroon ng check engine. At kung sakaling nakakabit naman ang mga sensor, so walang naputol sa cable after nyo mag engine wash, na blower nyo na maayos, nakakabit yung battery, meron lubasan na check engine, ay ang pwede lang po sabihin sa inyo ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner. So wag po kayo kukuha ng mekaniko na walang experience sa scanner. Okay, kaya ako po sinasabi to, ay marami pong piyesa yan, marami pong dahilan kung saan nagsisimula ang check engine. So mahirap mahanap, di ba? Hindi katulad na mayroong kang mekaniko na merong scanner, madaling ma-detect kung saan nagsimula ang check engine at kung ano yung mga dapat nabili na pyesa. Okay? For example na mga kahimas, kukuha kayo ng mekaniko, yung mekaniko na sabihin yung dahilan ng check engine, so bibili kayo ng pyesa, mali pala yung pyesa. Sayang ang oras, sayang ang pera. Di ba mga kahimas? For example lang yan, ha. Okay? So hindi ko po lahat nilalahat ng mekaniko, pero yun po yung base sa experience ko at sa mga kaibigan ko mga mekaniko na merong mga scanner. Ayan, sa mga baguhan dyan, ay bisitahin mo ang aking YouTube channel for more tutorial. At sa mga gusto mag engine wash, ayan, mag DIY, meron po ako dyan. Pwede nyo po bisitahin ang aking channel na sa sari-sari sasakyan po ay aking hinuhugasan. Meron po ako dyan Ford Raptor, Wildtrak, Ranger, Everest, meron po ako dyan. Fortuner, Montero, Hilux, meron po ako dyan. Toyota Innova, Suzuki Swift, Vios, ang Navara, meron po ako dyan. Ang ano pa ba? Honda Civic, SIR City, meron po ako dyan. Honda Accord, Toyota Accord, Honda Accord, Toyota Camry, meron po ako dyan sa aking channel mga kahimas. Toyota Yaris, Wigo, meron po ako dyan sa aking channel. Mobilio, meron din po ako dyan sa aking channel. Expander, hindi ko po alam mga kahimas, kayo na bahala mga kahimas tumingin sa channel ko. Medyo nakakalito na, sobrang dami na rin ng aking mga tutorial na ginawa dyan. Kaya shoutout po sa lahat ng mga ko dyan, bagong subscriber.
silent viewers, at sa mga subscriber na lagi nag-aabang na aking mga tutorial. Maraming salamat po sa inyo. Pwede nyo pong i-share tong video ko para makatulong sa ating mga kapwa dyan na mga baguhan na gusto mag engine wash, na gusto mag DIY engine wash. Sa lahat ng beginner baka makatulong to. Basta sa mga yon mahilig sa mga kotse dyan na nagkokotse, ayan, pwede nyo pong i-share ang aking mga tutorial. So paano mga kahimas, maraming salamat sa panood. So kita-kits po tayo sa susunod na uploads. Thank you for watching, keep safe, and God bless. So bye bye na po.